So naalala nyo yung sinabi ko, yung para makip ko yung lower end ng zone 2 heart rate ko, ang ginagawa ko is run-walk strategy. Although medyo hindi na ako ganun kabaguhan sa running kasi nakakailang buwan na ako. Saka yun nga, nagkakaroon naman ako ng improvement dahil lang sa zone 2. Mostly zone 2 lang na run kasi yun nga, 99% lang yung, or 99% ang my training, zone 2 lang, easy run lang. Last December, nagsimula ako ng December, January hanggang February last month. Ang ginagawa ko, nag-implement ako ng run-walk strategy. Yung ginagawa ko, pag tumatakbo ako, meron akong heart rate monitor, yung chest heart rate monitor. Nag-a-alarm yun around 130. Yung una, 132 talaga. Ginawa ko 132, 135. Tapos ngayon, 138 beats per minute. Pag tumungtong ng 138 beats per minute yung heart rate ko, nag-a-alarm siya. Imbis na mag-jog ako, naglalakad na lang ako. So far, naging maganda naman yung result kasi nga, nag-sub 2 naman ako sa 21K ko, sa first ever 21K ko. Last December, sub 2 naman. Saka nung January, nung 12K na race, yung 10K na split ko doon is 53 minutes. Doon sa last month na 10K, doon sa Masin City, 10K din na race, yung split ko doon or yung time ko doon is around 50 minutes. Pero, since hindi naman siya 10K talaga or exact 10K dito sa relo ko, 9.8 something lang, kulang ng around mga 100 meters. So, ginawa ko na lang since 50 minutes, around 50 minutes, 50 yata yon, o malapit ng mag-51. So, I assume na doon, kung pinagpatuloy ko, mga 51 minutes talaga ang 10K ko doon. So, na-break ko yung record ko na 53 minutes the prior month. Maaring may magtatanong dyan kung gagawin nyo ba yung ginawa ko na run-walk strategy is babagal ba kayo? Actually, meron akong coach na nakita. Nag-discuss siya na hindi naman. Hindi daw ganon. Although, ginagawa ko siya na meron akong time na run-walk strategy talaga sa mga easy run ko. May mga times naman na continuous lang. Gusto ko lang na continuous. Hindi ko ine-implement yon. Sinusubukan ko lang yon most of the days, pero hindi lahat ng araw. Kasi yun nga, experiment ko yon. Pero, nung nabasa ko yung, or nakita ko yung coach na yon, na-mention din niya yung isang Olympian. Akala ko, ako lang yung nakaisip nun. Pero, hindi naman exactly one-to-one na pareha kami ng strategy. Pero, itong Olympia na to, ang program niya is run-walk din. Si Jeff Galloway. Run-walk-run yung strategy niya. Structured approach to running that incorporated plan, walk, breaks to improve endurance, reduce fatigue, and prevent injuries. So, yung run-walk-run strategy niya, planado. Meron siyang parang plan, walk, or mga break in specific time. Hindi siya nakabase sa heart rate. Sa akin kasi, nakabase sa heart rate. Pero sa kanya, planado na. Sa akin kasi, depende sa heart rate ko. So, ang na-mention din dito sa nabasa ko, yung benefit niya, yun nga, para ma-reduce yung injury risk, ma-delay yung fatigue, tapos mas mabilis na recovery. Saka nag-e-improve din yung performance. Proven and tested niya. So, Olympian to si Jeff Galloway. Basahin nyo lang siguro. Sa kanya, meron siyang mga ratio. For example, for beginners, nagsisimula yung pace niya ng around 7:30 to 9 minutes per kilometer. 1 minute run, tapos 1 minute walk. Pwedeng magsimula sa 30-second run, tapos 30-second walk. Tapos sa intermediate runners, magsimula sa pace na around 6 minutes to 7:30. 3 minutes run, tapos 1 minute walk. Or 4 minutes run, tapos 30 seconds walk. Advanced runners naman, 4:30 to 6 minutes per km, 6 minutes run, tapos 30 second walk. Or 9 minutes run, tapos 1 minute walk. So may ratio siya. So ganun yung ratio niya. Anyway, sa mga nagsisimula dyan, i-search nyo lang yung run, walk, run strategy by Jeff Galloway.